Ito po yung pamagat niya. Jesus encounters with the disciples in the storm. Na-encounter ng mga alagad si Jesus sa kalagitnaan ng malakas na unos o bagyo. Hindi gumagalaw. Okay, sige po, babasahin ko po. Immediately, Jesus made the disciples get into the boat and go ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. After he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. Later that night, he was there alone, and the boat was already considerable distance from the land, buffeted by the waves because the winds against it. Shortly before dawn, Jesus went out to them, walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. "It is a ghost," they said, and cried out in fear. But immediately said to them, "Take courage, it is I, don't be afraid." "Lord, if it's you," Peter replied, "tell me to come to you on the water." "Come," he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But then he saw the wind, he was afraid and was beginning to sink, cried out, "Lord, save me!" And immediately Jesus reached out his hands and caught him. "You little of faith," he said, "why did you doubt?" And when they climbed into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshiped him, saying, "Truly, you are the Son of God." Ang Diyos po magpala ng kanyang salita po sa umagang ito. Kailangan ko po munang ipaunawa sa inyo yung event na ito, yung pangyayaring ito, na katatapos lang po ng Panginoong Yesus na gumawa ng himala, na pinarami niya ang 5 tinapay at saka 2 isda dun sa Sea of Galilee. 3 araw ng pagod, gutom, naghihintay ng himala, ng kagalingan, ng pabalaga, nawiwili silang nakikinig sa Panginoong Yesus. 3 araw na sumusunod ang mga tao. At nakita niyo ng Panginoon na sila ay gutom, pagod. Si Jesus puno ng habag, ng compassion sa mga tao. Pinakain ng mga alagad yung crowds. Ang nabilang lang puro ay 5,000 lalaki, kasi nung mga panahon, ang binibilang lang, ang tinadala lang ay mga lalaki. Pero kung susumahin, kung kasama babae, pati mga anak, aabot ng 15,000 to 20,000 o higit pa. Ang nagpakain lang sa multitudes na yon ay 12 apostol. Na nung binibreak nila ang tinapay, humahaba. Sa kamay ng mga apostol, humahaba, dumadami yung tinapay, yung isda. At lahat sila nakaranas ng himala, puno-puno sila ng kagalangan, busog na sila. At sabi ng Panginoon, sinend niya na yung crowd. Pinauwi na. Kasi sabi ng Panginoon, nabusog na kayo, nakakita na kayo ng himala in your lifetime, you have never seen before, kailangan niyo na rin magpahinga, madilim na, sige, dinismisin na, pinauwi na lahat. Ngayon, sa mga apostol, sa mga disciple, may training pang ibibigay ang Panginoon. Okay? Inutusan niya ang mga alagad na sumakay sa bangka at pumunta dun sa to cross to the other side. Kaya, may training na gagawin. Itetest sila ng Panginoon. Iba ang trato ng Panginoon sa mga crowd kaysa sa mga disciple. Sa mga crowd, pinauwi na,
pinapahinga na-bless na sila, nakakita sila ng himala, kitang-kita nila lahat na hindi nila makakalimutan na kahit ang bata na nagbigay ng tinapay ay may kikwento niyo sa kanyang mga kalaro, sa kanyang mga magulang. Pero sa mga apostol, may training, may testing pa. At nabuksan po ako dito sa kamalayang ito na sa tagal ko ng pagmi-minister, kailangan ng church ang discipleship training. Ito yung missing jewel. Ito yung kulang at walang-wala sa church. Kasi sa church history, dito sa Pilipinas, mahigit 120 years na ang Kristyanismo. Ngunit karamihan lang ay mga believers. Hindi nadi-disciple. Hindi natuturo ang pangmaigi para mag-mature, lumago, at maging katulad ng Panginoon ng Jesus, na katulad niyang kawangis niya, kung paano manalangin, maglingkod, magkaroon ng compassion, at mag-akay ng kaluluwa. Kaya, sa church nga natin, kung bakit tayo nagdadagdag pa ng discipleship training. Okay? Kasi baka maiisip natin na katulad ng event na ito, bakit kailangan pang i-train ang mga alagad? Pagod na nga rin eh. Diba? Pagod na, kailangan na rin magpahinga. Bakit hindi pinapahinga ng Panginoon? Pinasakay pa sa bangka. At iniwan. Okay? Kaya makikita po natin doon na yung pagtrato niya sa crowd kaysa sa mga disciple. At dito po natin makikita ang napakagandang kapahayagan na ito na pag tayo po ay na-disciple ng tama, na tayo ay sumusunod sa pinagagawa sa kalooban ng Panginoon, mamanghain po tayo ng Panginoon. Okay? Kaya, yung mga alagad, imagine po natin na tuwang-tuwa sila kasi sumobra pa ng 12 basket eh. Biruin nyo, pati basket, prinubide ng Panginoon, tigi-isa sa kanila. At manghang-mangha yung mga alagad. Tuwang-tuwa sila. Kaya nung inutusan sila ng Panginoon, sige, lahat kayo sumakay sa bangka at tumawid kayo sa kabilang, you must cross over to the other side. Galak na galak sila. Ngayon, ang Panginoon, iba naman ang pinuntahan. Okay, dito yung crowd, pinauwi. Yung other side naman, tatawid yung mga apostol, si Jesus, mag-isang nanalangin sa bundok that night. Mag-isa lang. Okay? At mineditate ko po ito ng maigi. Binulay-bulay ko po ito. Grabe po yung strength ng Panginoon. Kasi, biruin mo, 3 araw na siyang nagtuturo, pagod na rin, kailangan niya na rin magpahinga. And yet, in-isolate niya pa ang kanyang sarili sa bundok para manalangin doon, magdamag. Yung i-isolate mo lang ang sarili mo at pupunta ka sa bundok, malaking kamatayan sa sarili yan eh. Yung, alam natin sa bundok, yung malungkot, mga huni lang ng hayop ang maririnig mo. Hindi ka komportable. Pagod pa ang Panginoon. Pero kita niyo po ang Panginoon. At yung mga tao doon, sumisigaw sila na si Jesus daw gawing hari. Kasi nakakita sila ng himala eh. Pero mas pinili ng Panginoon yung presence ng Diyos, yung prayer, kaysa sa popularity. Magdamag siyang nag-pray. Nananalangin. Maaring pinapanalangin niya kung ano yung susunod niyang gagawin. Nagpasalamat siya sa Ama. Siguro yung presence ng Diyos talagang kinakauhawan ng Panginoon. Grabe po yung strength niya na nakalakasan. Sinubo ko nga po ito minsan gawin. Nung kagagaling namin Nueva, Ecija, dumating kami siguro mga alas 10, tapos kumain pa, nagpahinga.
pagod na po talaga ako kasi 2 araw nagturo mula umaga hanggang gabi tapos maghapon ng linggo. At 2:00 nagising ako nung gabi na yon. Namamaos ako, sakit ng katawan ko. Sabi ko, Lord, hindi ko kaya, pero pinilit kong mag-worship. Sabi ko, Lord, hindi ko talaga kaya, kailangan ko matulog, hindi ko makapagpahinga, kailangan ko magpahinga. Hindi kaya talaga ng katawan ko. Naglalaban yung pagod, yung paus ng katawan ko, yung sakit ng muscle ko, yung katawan ko, kailangan ko magpahinga. Kaya, nung iniisip-isip ko ito at minimeditate ko ito, grabe yung spiritual strength ng Panginoon. Ang taas ng presyong binabayaran niya. Yung humiwalay ka lang sa tao at manalangin mag-isa, tapos sa bundok pa. Walang unan, walang kutsyon, hindi pa masarap ang hindi ako komportable, malamok. Ganun po ang prayer life ng Panginoon. Okay? Pero may kakaibang power na lumabas sa Panginoon dahil nag-pray siya ng mahaba. Nag-isa siya. Ano po yung naging kapalit nun? Yun nga po, yung lumakad siya sa ibabaw ng tubig. It is very supernatural. Kaya, kapag tumataas po yung ating intimacy, yung ating prayer life, yung ating kalapitan sa Panginoon, mas marami tayong makikitang supernatural sa ating buhay. Kaya, pinakita ng Panginoon sa mga alagad kung gaano kahalaga ang prayer. Kasi nung nag-uusap siguro sila dun sa bangka, naku, hindi sumama ang Panginoon ah. Sabi ng mga alagad, syempre, alam mo na yan, si Jesus, magpe-pray yan, mananalangin yan. Alam na kaagad nila yung gagawin ng Panginoon, kaya hindi sila sinamahan at pumunta sa bundok, magpe-pray. Kaya, yun ang unang step sa pagdi-disciple. Na kailangan tayo una ay, para ka makapag-disciple, kailangan ikaw muna ay maging prayerful. Kaya sa amin po kapag umaga, nagdi-devotion na, nagpe-pray. Si Paulo, yung isa, para mahubog siya sa prayer life niya, sabi ko, sasamahan kita pag umaga. Pag nag-pray na ako, pag natapos na ako, sasamahan pa kita. Kaya, ngayon, nakakaisang oras na rin siya sa worship at saka sa prayer. Pag hindi mo talaga siya gigisingin at hindi mo sasamahan sa pray, hindi siya magpe-pray. Pero pag gigisingin mo naman siya at sasamahan mo mag-pray, nagpe-pray siya, mag-worship siya. Ganon yung gagawin nating pagdi-disciple. Talagang tsatsagain. Kasi kung ano lang yung nakikita sa atin, yun lang ang gagayahin ng mga sumusunod sa atin. At syempre, unang nakakaalam ng kilos natin at galaw, yung mga kasama natin sa bahay. Na kahit na etong mga pamilya ko, kahit na anong pilit ko dyan na mag-pray kayo kapag umaga, mag-devotion kayo, mag-journaling kayo, kung hindi naman nila nakikita sa akin yan, hindi nila gagayahin. Pero kung nakikita naman nila yan, nandiyan ang grace ng Panginoon, dahil pinagpe-pray sila, gagayahin nila. Kaya ganun po tuwing umaga, pati ito si Stephen, sinasabihan ko, kung hindi mo kaya mag-devotion pag umaga, pupuntahan kita dyan, sabay tayo magpe-pray. Ganun po ang gawin natin sa ating pamilya, sa ating mga anak. Tiyagain talaga natin. Yan ang sikreto ni Jesus. Okay? Walang gagawa niyan. Hindi mangyayari yan. Yan ang pinakita ng Panginoon. Pagod siya, kailangan niyang magpahinga, tao rin siya, nasasaktan, nauuhaw.
Kailangan ang prayer life ng mga worker, hindi bababa ng 1 oras, 1 araw. Kaya, napakaganda po. Kaya nga dito, iniisip mo kapag wala po tayong trabaho, pag gumanda-ganda po yung panahon, mananawagan po ako ng overnight prayer meeting. Pastor, paano yung inaantok na? Hindi pwedeng umuwi. Kaya nga pinapaganda natin sa taas. Inaayos. Kasi ito po talaga ang sikreto eh. Okay? Paano natin lalabanan itong mga krisis, mga pandemic, mga kakulangan, mga financial problem, lahat? Tinuro sa atin ng Panginoon ang sikreto. Yung kamatayan sa sarili. At pagbuhay ng Espiritu ng Diyos o ang ating spiritual life sa presence ng Panginoon. Yung magpe-pray. Kaya sa panahon pong ito ay napakahalaga po ng prayer life. At tayong mga magulang, tayo ang magdi-disciple sa ating mga anak. Tsatsagain talaga natin. Hindi yan kusang magpe-pray pag hindi mo siya sasamahan. Hindi yan kusang magbabasa ng Bible o gagawin yung 90-day challenge at yung mag-journaling. Hindi nila gagawin yan. Tsatsagain talaga. And even sa Pangasinan, sinabi ko kala Pastor Dome, huwag niyong expectin na gagayahin niya ng mga membro niyo kung kayo mismo ay nagtataka o nagugulat na, Pastor, kailangan ba namin gawin yan? Hindi mangyayari yan. Kailangan ipakita mo muna. It is a modeling. It is yung pagsasali ng buhay para ma-duplicate ka nila. Amen po ba? Kaya, taasan po natin yung ating prayer life. Lahat pwedeng hadlangan ng kaaway. Yung pagpipray lang natin ang hindi niya kayang hadlangan. Si Daniel nga, hindi na hadlangan kahit itapon sa kulungan ng leon. Si Paul nga, tsaka si Silas, kahit nakatanikala, nakakulong, tagtad ng sugat dahil hinataw sila, nanalangin at gano'n. Yan ang hindi kayang hadlangan ng kaaway na pwede nating magagawa. At yan ang pinagmumulan para makakuha tayo at makakita tayo ng supernatural power. Yung mga mountaintop experience, yung mag-isa. Kaya dito, ang magiging kalaban natin muna yung ating sarili, yung ating flesh. At ang napakahalagang tanong, willing ba tayong magbayad ng presyo? Kita niyo po si Jesus, pwede naman siya magpahinga, pwede nang matulog. Kasi nakapaglingkod naman na siya. Nakapag-minister naman na . Ba't kailangan niyo pang manalangin sa bundok? Napakalungkot. Tapos, pinapunta niya yung mga alagad para itest, subukan. At wala namang ginagawa ang Panginoong Hesus kung hindi niya naririnig sa Diyos Ama. Now, haba pong naglalayag yung mga apostol, umihip ang napakalakas na hangin. Sinisiklot-siklot sila ng alon. Humahampas, tapos may kidlat pa yung napanood natin. Kulang-kulang na 6 taon po akong nagbarko. Alam ko po ang alon. Lahat ng klase ng alon na sagupa namin. May alon po na kasing taas ng building na ito, as mas mataas pa. Yung may tinatawag na salok, pagka yung gumanon, tapos sasalukin siya ng malakas na alon, tapos manginginig ka, talagang, ako sa makina na nagtatrabaho, mainit. Tapos, nahihilo kami, nasusuka kami, yung mga cabinet, naglalagit-nig, tapos yung mga lamesa namin may harang. Yung kusinero nga, kapag hindi na kayang magluto, pagkatabi ng pampang, papalitan na kaagad kasi hindi pwede mo lang magpapakain. Lahat nasusuka, lahat nahihilo. Ako, yung hilo, yung suka, tinutulog ko na lang. Ilang linggo yung gano'n. Talaga, ang hirap pala kitain ng pera.
hindi na makabangon, namayat na. Yung basura, nakasukan na rin sa sa higaan niya. Talagang masakit, subukan niyo, sumakay ka lang ng Ferris wheel. Nahihilo kayo, awas mo yung ganon. Tapos, persado ka pang magtrabaho kasi hindi pwede walang magtatrabaho, walang mag-maintain ng barko. Kaya doon ko pinahalagaan yung bawat kinikita ko. Ang hirap kitain ng pera. Na yung sinasabi nila na you can see the world free. Totoo yun, pero sa kabilang panig, sa ibang banda, ang hirap. Pero meron naman mga marino, sanay na sa alon. Hindi tinatablan. Yung mga Batikano talaga. Meron naman, hindi kaya. Pero sa tagal na rin, kapag nahihilo na rin. At kapag mas maliit ang bangka, mas malakas ang galaw. Kapag ang barko po ay nasa tabing pampang lang, pag maliit yan, kahit yung maliliit na alon, magalaw na po yan. How much more yung bangka nila, Peter? Sinisiklot ng malakas na alon. Natural lang na matakot sila. Ang kagandahan po nito, nung nagpipray si Jesus sa taas ng bundok, nakikita niya ang nangyayari sa alagad. Naririnig niya ang nangyayari sa alagad. Kaya immediately pinuntahan niya kaagad. Okay? Kaya kapag tayo po ay disciple ng Panginoon, sinusunod mo ang kalooban ng Diyos, ipa-priority ka niya. Uulitin ko iba ang trato niya sa crowd. Ito kasing crowd, ang hinahanap lang, blessing. Kung ano lang yung makukuha sa Panginoon. Susunod lang yan. Pero kapag yung commitment na, yung malalim na, yung kamatayan sa sarili, iba na yung damdamin nila. Pero itong apostol, na dinidisciple niya, ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon. At lahat naman po, sa panahon natin ngayon, makakaranas ng krisis. Makakaranas ng storm. Makakaranas ng financial dehydration, kakulangan. Lahat, walang pinipili. Mahirap, mayaman, nakapag-aral o hindi, maputi o maitim, matangkad o mababa, anumang kulay, anumang lingwahe, lahat makakaranas ngayon ng storm. Pero ito po yung kagandahan kapag tayo po ay nagiging disciple ng Diyos. Ipa-priority ka niya. Nakikita ni Jesus ang kinalalagyan mo. Nararamdaman niya ang pagkatakot mo. Alam niya ang pagdududa natin. Yung nagpapanik tayo, kinakabahan tayo. At pupunta ka agad doon ng Panginoon. Kaya nga dito pinipilit po natin na last year ko pa po itong plinano na ita-transition ang church natin unti-unti. That every member must become a discipler. From member to become disciple. Na hindi tayo mananatili na isang miyembro lang o nasa crowd. Kung hindi bawat isa sa atin ay ma-disciple. Kasi yung po ang kagandahan kapag tayo ay nadi-disciple. Makakaranas ka ng supernatural. Totoo, may testing, may training. At dito nga marireveal, may 5 puntos po akong inihanda dyan na marireveal ang something happened to us when storms comes into our life. Okay? Kaya mapapansin ninyo na tinatyaga po na 90-day challenge ka, magbasa ka ng Bible every day. Yung devotion mo, yung Bible reading mo, wag mo pababayaan. Yung paglilingkod, yung pagmi-ministry. Kasi it is a part of testing and training ng Panginoon para ka maging disciple.
Umbaga sa may nag-aalaga sa'yo, at saka may aalagaan ka rin. Lagi kang nasa gitna. Uulitin ko, halimbawa ako, mini-mentor ni Pastor Chia, inaalagaan ako ni Pastor Chia, nag-aalaga rin ako ng iba. Yan po ang ibig sabihin ng discipleship. Halimbawa, si Rosman, inaalagaan siya, dapat may inaalagaan din siya. Ganon din po tayo. Inaalagaan ka at may aalagaan ka. Saan natin sisimula? Doon sa pamilya natin. Tapos sa ibang mga membro. Yun po ang ibig, yun ang kakulangan sa church, yung discipleship, yung nag-aalaga, yung nurturing. At yan po ang ginagawa po natin, transition po yan. Kaya lahat po ng mga teaching materials, sinalansan ko na po yan, inaral ko na po yan. Ito lang ang paraan para mag-grow ang Kristiyano, magmamature, at magiging disciple. Okay? Kaya ngayon iba magtataka, Pastor, bakit umatin na ako ng linggo ng umaga? Bakit daatin pa ng linggo ng hapon? Bakit kailangan pa ng discipleship training? Kailangan maunawaan po natin itong lahat. Na hindi tayo mananatiling crowd o membro lang. Each one of us must become a disciple. Para tayo mamunga, lumago, dumami. At meron akong confidence na i-disciple ko po kayo kasi nagawa ko kala Pastor Doming. Namanghanga po kami yan, sila Gilbert, sila makitang-kita nila nung nag-anniversary. Galak na galak po ang puso ko. Kahit ako pagod, kahit ang sakit ng katawan ko, nagagalak po ako na makita yung gawain dun. Dumadami sila. Nakakapagpatayo ng church. At lahat ng mga ginagawa natin dito ay binigyan ko sila ng assignment. At para masigurado na magawa yung assignment, bawat gagawin ay may leader na inilagay. Tapos kine-check sila. Yan po ang ibig sabihin ng discipleship training. Magdi-disciple ka. Kung sa ngayon wala pa tayong dinidisciple, tsatsagain natin sa mga anak natin. Hindi ko siyang magpe-prayhan. Hindi ko siya magbabasa ng Bible yan. Hindi magdi-devotion yan pag hindi natin tinuruan. Hindi natin minetivate, hindi natin in-inspire. Yan ang biblical pattern na dapat nating tularan. At kita niyo naman po kapag tayo ay nadi-disciple ng Panginoon, hindi ka kailanmang pababayaan ng Panginoon. Alam niyo po ang kinakatakutan nila Peter, yung hangin, yung malakas na ihip, yung mga kidlat, at saka yung tubig. Kasi takot silang mamatay eh. Ang kinakatakutan talaga nila, kahit biyasa silang magdaragat, mangingisda, yung tubig na mamatay sila. Pero nung pinakita ng Panginoon, na lumakad siya sa tubig, may tinuturo po ang Panginoon sa mga alagad. Parang ganito sinasabi ng Panginoong Jesus. Yung kinakatakutan yung tubig, yung kinakatakutan yung mamamatay kayo, it's under my feet. Nasa ilalim lang yan ng paanan ko. Kontrolado ko yan. Ano po ba kinakatakutan natin ngayon? Yung kalusugan natin, yung kakulangan natin sa pera, yung mga babayarin natin, yung mga alalahanin pa natin sa hinaharap. Sabi ng Panginoon sa atin ngayon, kung ano man ang kinakatakutan ninyo, kung kayo talaga ay nagiging alagad ko, it is under my feet. Nasa ilalim lang yan ang talampakan ko. Wala yan, hindi yan makakapangibabaw sa ulunan nyo. Hindi kayo matatabunan yan, hindi kayo mamamatay dyan. At saka si Peter at saka si John, hindi pa sila mamamatay.
Magsusulat pa sila ng gospel ng Book of John, at saka ng 1st, 2nd, and 3rd John. Si Peter, magsusulat pa ng ng libro yan, hindi pa nakukumpile Hindi pa sila mamamatay. Kaya katulad rin natin sila, na tayo kinakabahan, nagpapanik, nininervyos, natataranta. Kapag nakatingin talaga lahat tayo dyan sa mga pangangailangan natin, babayarin, mga COVID, mga pressure, mga balita, lalong natatagdagan yung nervyos natin, yung takot natin. Pero sa umaga pong ito, ito nga yung nagrema sa akin na bumalik tayo ngayon dito Tapos nag-search ako na 10% pwede naman. Ano ba yung kinakatakutan natin? Sabi ng Panginoon. Ano ba yung mga kinakatakutan nyo sa ngayon? Walang control sa atin yan. Nasa ilalim yan ng aking talampakan. Amen? Amen. Mga demonyo ba? Demon is under our feet. Huwag nating hayaan na malunod tayo sa takot. Na tayo nininervyos. Kaya napakahalaga nga ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga nga na sa bawat salita na bibitawan ko sa inyo, magbibigay ng kalakasan, magmumula talaga sa puso ng Diyos na rema, natatago sa puso natin, na mababago sa ating buhay. Na parang sa panahon ngayon, kinakadenahan ng tayo ng takot, ng nervyos, na inaatake tayo, na nalulula tayo. Pero sabi ng Panginoon, it is a part of your testing and training. Kayo ay mga disciple ko. I will never leave you nor forsake you. Bilhin niyo, tinigil ng Panginoong Jesus yung pagpe-pray niya. Nakikita ni Jesus yung nangyayari sa kanila Natataranta sila Sinasakmal sa kanila ng takot sa lakas ng ihip ng hangin, nalulubog sila. Kaya ang Panginoon, kapag tayo po ay talagang mga alagad niya, to the rescue ang Panginoon. Ipa-priority ka niya, kapatid. At hindi ka lang niya ipa-priority, ipapakita niya ang kanyang supernatural power sa iyo. Kaya itong mga krisis na ito, hindi po tayo maapektuhan yan. Ang sundin lang natin yung pinagagawa natin ng Panginoon na maging disciple tayo. Kaya nga, tayo may discipleship training na ginagawa Kailangan ipaunawa sa atin. Na, Pastor, kailangan pa ba yung discipleship training na yan? May linggo na nga. Kailangan pa ba yan na mag-aalaga ako ng iba? Yan ang pattern. At kapag ginagawa natin yan, kita niyo po ito, nakita ng mga apostol, ng mga disciple, yung hindi nakita ng crowd. Ang nakita lang ng crowd, yung pagdami ng tinapay at saka ng isda at nabusog sila. Pero yung mas supernatural level, mas mataas na level, sila lang ang nakakita. Sila lang ang namangha. Hindi nakita yun ng mga crowd. Kaya tayo po kapag tinatanim natin ang salita ng Diyos sa ating puso, pinamumuhay po natin yan. Meron kang makikita at mararanasan na hindi nakikita at hindi nararanasan ng mga crowd. Na sila po punong-puno ng takot, pangamba, nagpapanik, natataranta, nagdududa. Tayo naman sa kabila ng nakakaramdam din tayo ng takot at pangamba, nakakakita tayo ng kamangha-manghang bagay. Kaya sa umaga pong ito, ano po ba mga kinakatakutan natin? Jesus is saying to us, all your problems, all your fears, all your worries is under my feet. Wala siyang control sa akin because I am that I am. Ako ang may control ng sitwasyon. Even the winds, the raging sea will obey. Amen. Amen. I'm no longer afraid to fear. I am a child of God.
kapatid, itago niyo po ito sa puso natin. Kaya ganyan natin pahalagahan yung pagdidebosyon. Kung ano man po yung binababa sa akin ng Panginoon na word, na utos, sundin lang po natin. Mamanghain ka ng Panginoon. Huwag muna natin ipag-alala yung ating mga pangangailangan. Ang katakutan po natin ay yung hindi tayo makasunod sa Diyos. Na tayo ay malamig, manghina, manglata, tumalikod, mag-backslide. Yan ang katakutan natin. Pero as long na tayo po ay lumalakad, sumusunod sa mga pinaghagawa ng Diyos, ang Panginoong Jesus to the rescue. At may makikita ka na hindi nakikita ng iba. Alam niyo po ba sa panahong ito, sa panahong ito, patutunayan ng Diyos na dito tayo pagpapalain. I challenge sa mga kasama ko sa bahay, hindi tayo maapektuhan ng krisis na yan. Confess what you believe, not what you have. Isulat niyo po yan. Confess, declare and decree what you believe, not what you have. Huwag po natin idideklara yung kakulangan, yung pangangailangan. Ang lagi natin i-decree yung ating paniniwala, yung pananampalataya. Amen. Ako yung pananampalataya ko na hindi, totoo meron. Katotohanan yan, hindi natin nilalayo ang katotohanan. Pero mas totoo ang salita ng Diyos. Ang ECQ, GCQ, nagbabago. Pero ang pangako ng Diyos, permanente. Amen. Kaya isipin po natin lahat ng kinakatakutan natin, katulad ng mga alagad, ang kinakatakutan nila, yung tubig, tinapakan ng Panginoon. Ituloy po natin ang kwento. Dinatakot sila. Sabi nila, multo. Kasi nga, madilim eh. Tapos, first time nilang makita na may lumulutang, naglalakad. Kaya sabi ng Panginoon, it is I. Take courage. Ako ito, huwag kayong matakot. Si Peter naman, ang sabi niya, Lord, kung talagang ikaw yan, sabihin mo, pumunta ako dyan. Si Peter po kasi, impulsive. Pabigla-bigla. Sabi ng Panginoon, come. C-O-M-E. Come, halika. Yung salitang come, rema yun para kay Peter. Kasi sa Korea, may mga grupo ng mga kabataan magka-camping sa mundo. May rumaragasang ilog sila madadaanan, sabi nila. Si Peter lumakad sa ibabaw ng tubig, lumakad din tayo. Rema word yun para kay Peter, hindi para sa kanila. Kaya yung mga kabataan nalunod at nagbigay ng kahihiyan kasi nagyari yun. Kaya ito, rema word lang kay Peter. Parang kay Maria, siya lang yung may rema word galing kay Gabriel na you are the blessed among women. You are highly favored from God. Kaya si Peter, sa salitang come, nung umapak si Peter sa tubig, ang tigas, parang simento, parang tiles. Kita niyo po yung naging resulta ng prayer life ng Panginoon. Binitbit ang pananampalataya ni Peter. Kaya, taasan po natin yung prayer life po natin. Nagdadala po yan ng encouragement sa iba eh. Ng kalakasan sa iba, na makalakad din sila supernaturally. Nakalakad nga si Peter. At bago siguro lumakad si Peter, sabi ni Peter, si Jesus yun, sama kayo.
Dapat 12 tayo maglalakad doon. Sama kayo. Kaya lang, may boat seater at saka water walker. Yung 11, mga boat seater. Ayaw namin. Ayaw namin ng risk. Baka malunod kami. Baka mamatay kami. Si Peter, risk taker, yung kanyang salita. Pinanghawakan ni Peter. Hindi naman tululubog si Peter As long na pinangahawakan niya yung salita ni Jesus na come. Ano bang problema, kakulangan, babayarin? Hindi po tayo maigugupo niyan as long na hinahawakan natin ang salita ng Diyos. Yan ang panghawakan natin. Kaya nga sabi niya, meditate the Word of God day and night. Mag-meditate ka ng salita ko, umpisahan mo sa umaga hanggang gabi. Tuwing umaga po yan, nagme-meditate ako. Umaga, nagme-meditate ako. Isang verse lang, hindi mo kailangan ng maraming verse. Isang verse lang. Umpisahan mo sa umaga hanggang gabi. Oh my God shall supply all my needs according to His riches and glory. Oh my God shall supply all my needs. Proverbs chapter 4, verse 3, guard your heart. Kung binabantayan mo pera mo, ang cellphone mo, ang bahay mo, ang pitaka mo, ang lahat, sasakyan mo, bantayan mo ang puso mo, guard your heart. Meditate it. Lalo ngayon, binubumba tayo ng balita. Sa radyo, sa paligid, sa kapitbahay, kasama sa opisina, puro ihip ng hangin, ng takot, ng pagdududa. Talagang lulubog tayo dyan. Talagang maatakihin tayo dyan ng nervyos ng pagdududa. But if we keep looking to Jesus and holding to His Word and His promises, makakaranas po tayo ng supernatural. Kaya ang ganda, ang sarap po mag-aaral ng Bible Pangalawa po sa pinakamahalaga sa akin, sunod sa Bible, yung pag-journaling ko. Okay sa akin na wala akong ka-Facebook, wala akong cellphone, bagamat hindi siya masama, kailangan siya. Pero mas pinakamahalaga sa akin, mas priority ko, yung daily devotion ko sa Panginoon. Pangalawa sa Bible yan. Ganyan po natin siya pahalagahan. Kaya yung pagdidevotion po ninyo, pahalagahan nyo po yan. Sabi ko nga kala Pastor Doming, pagbalik ko, i-check ko kung nagdi-devotion kayong mga pastor. Kasi paano nyo mapapag-devotion yung mga miyembro nyo kung kayo mismo hindi nagdi-devotion? Iba yung nagdi-devotion ka, iba yung nagpe-prepare ka lang kasi magtuturo ka. Personal devotion and journaling, pagpapakita na relasyon mo yan sa Panginoon. Pagpapakita na excited ka sa Diyos. Kasi kapag hindi ka na nagbabasa ng Bible, hindi ka na nagpe-pray, pagpapakita yan na wala kang gana kay Jesus. Wala kang pananabik sa Kanya. Tsaka hindi ka mag-grow dyan. At tsaka kung aasahan lang natin ay every Sunday message, mabagal ang ating paglago. Kung aasahan lang natin ay ang mensahe ng pastor. Kaya ganyan po sa discipleship, sa training, may tanong natin, Pastor, bakit sa ibang Kristiyano parang mahirap yung discipleship training? Kasi una, number 1, ilista nyo, may nire-require. Pangalawa, may dinidemand. Pangatlo, may iniuutos. Kaya parang mahirap sa iba yung discipleship training. Kasi nga, may nire-require may hinihingi. May dinidemand, may iniutos, may pinapagawa. Parang mahirap. Pero yan ang command ng Panginoon. Kasi kung hindi i-demand yan, hindi ka mag-grow. Hindi ka magmamature. At kapag hindi ka nagmamature, kasi nga hindi ka nag-grow, hindi ka mag-aalaga sa iba. Kasi paano mo aalagaan yung iba kung yung sarili mo lang hindi mo maalagaan? Paano natin mapapalakas yung iba kung tayo mismo kailangan lagi ng kalakasan?
Kaya ganyan po kahalaga ang daily devotion. I tell you, maliwala po kayo sa akin. For 27 years kong pagpapastor, bakit ang kulit? Bakit paulit-ulit magbasa ng Bible, mag-devotion, mag-pray? Yan, kung baga sa may face mask tayo at saka face shield, yan ang pangontra mo para hindi ka tabla ng takot at pag-aalala eh. Yung pagdi-devotion, pagbabasa ng Bible, pagdi-journal. Kasi kapag hindi nga nangyari yung ganyan, lulubog ka katulad ni Peter. Mapapaling ang atensyon natin sa mga nangyayari sa paligid, mga bali-balita, mga usap-usapan. Eh lahat yan, mga nakakatakot. Lahat ng balita sa TV, nakaka-discourage, nakakapanghina. Tanging sa salita lang ni Jesus ang magbibigay ng kalakasan at pag-asa. Yun ang panghawakan natin, yun ang i-meditate natin. Ang kagandahan kay Peter, kahit siya lumubog, kahit siya nag-fail, at least si Peter lang ang nakaranas ng paglakad sa ibabaw ng tubig. At ang galing po ng Diyos, very creative ang Diyos. Pag gumagawa siya ng himala at saka signs and wonder, pataas ng pataas. Kay Moises, bago sila lumakad, tinati muna ang dagat. Kay Joshua, yung mga priest, pasan-pasan ng Ark of the Covenant, nung tumampisaw yung paa nila, kasama yung Ark of the Covenant, tsaka nahati. Pero pagdating kay Peter, nag-level up na eh. Hindi na muna hinati, hindi na muna pinalakad si Peter sa ibabaw ng tubig. Kahit si Peter nag-fail, nakahakbang din siya, nakaranas rin po siya ng supernatural. At yan po yung ganyan po yung gusto nating mararanasan sa panahon ngayon. Makaranas tayo ng supernatural. Na kahit natutulog ka, nagpapahinga ka, kakatok sa bahay mo, may padala sa iyo, may blessing, may inihanda sa iyo ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung palakpak po natin. Hallelujah! Amen! Nakukuha mo ba natin? Minsan dapat manghain din natin ang Diyos sa pananampalataya natin eh. Naghahanap din si Jesus na mamangha yung ating pananampalataya, na mag-grow. Birihin mo, lahat sila pwedeng maglakad sa ibabaw ng tubig. Mga water walker. Kaso naging boat seater eh. Ayaw kasi umalis sa comfort zone. Ang makakaranas lang ng mga supernatural power at saka ng mga miracle, yung umaalis sa comfort zone. Hindi mga boat seater, mga water walker. Na alam mo, pag nilakaran mo ang salita ng Panginoon, everything is under control. Amen? Kahit tayo natatakot, pero humahakbang tayo. Iba yung natatakot ka na wala kang ginagawa. You do not take action. Sabi nga, it is okay na meron kang takot, pero gumagalaw ka, humahakbang ka. Huwag ka lang magdideclare ng mga negative at saka ng mga doubt. Kahit may takot. Kesa naman, walang ginagawa, walang action ginagawa ka. Diba? Kasi nakakalungkot sa mga ibang Kristyano, tsaka na lang tayo maging Kristiyan pag wala na itong pandemic. Paano yan? Eto na yung new normal natin eh. Kailangan na natin tanggapin to. Hindi na babalik ito sa katulad ng dati. Ibig sabihin pa, ganun pa rin tsaka na lang tayo maglilingkod ulit. Nagpabaya na. Ni ayaw na magbasa ng Bible. Ni ayaw na mag-pray. Ayaw na sa church. Andiyan na ang shaking ng Panginoon eh. Only the disciple will remain. Namamanghain niya. Amen.
Okay. May 5 tinuturo sa atin sa storm. Okay. The storm of life reveals something. Number 1, reveal the nature of my faith. Ilista niyo po yan. Minsan, hindi natin kailangan palagi ng maibagong revelation eh. Ako, binabalikan ko lang po yung mga notebook ko. Nagbibigay sa akin ng kalakasan eh. Yung nire-review mo, nire-refresh mo, nire-retain. Andiyan yun eh. Okay? Kaya sanayin po natin, ha? Na, huwag po kayo mag-alala. Talagang, sabi nga ni Teresa, ako, kilala ko yan si Pastor, napakakulit yan. Okay. Kaya mahalaga po yung nagjo-journal, nagte-take note tayo. Kasi nga mag-aalaga ka ng iba. Okay? Iduduplicate. Kumbaga sa iduduplicate niyo po ako. Okay? Hindi pwedeng habang panahon tayo lagi ang inaalagaan. Kailangan mag-aalaga rin tayo ng iba. Yan ang naging kakulangan kung bakit 150 years na ang Christianity o 120 years na ang Christianity sa Pilipinas, ang dami pa rin kurap, ang dami pa rin dorogista, ang dami pa rin magnanakaw, kasi hindi na ipapalaganap ang salita ng Diyos eh. Kasi nga walang nagdi-disciple, walang nag-aalaga, walang nag-share. Sa atin po, tinatransition natin ang church natin, unahin natin sa loob ng bahay natin. Tapos sa kasama natin sa trabaho. Okay? Hindi ko po ipapagawa ang isang bagay pag hindi siya mahalaga. Pero pag mahalagang-mahalaga, kailangan. Amen? Kaya, ano nire-reveal nito? Yung nature ng ating pananampalataya. Di ba ni-review si Peter? Sabi niya, ang liit naman, you little of faith. Sabi ng Panginoon, pambihira ka naman, Pedro. Kanina lang eh, nakita mo kung paano humaba yung tinapay sa kamay mo. Kung paano na sumobra, paano napakain. Ngayon, nung nilagay niya sa testing at saka sa training eh, yung faith mo nawala. Nalusaw. Kaya minsan nagpapadala ang Diyos ng mga bagyo ng problema, ng kakulangan, tinetest niya yung nature ng ating faith. At dito po marami ang hindi nila naunawaan. Na kapag may krisis, may problema, yung pananampalataya, imbis na tumakbo sa Diyos, tumalikod sa Diyos. Nagkimkim, nagtampo sa Diyos. Parang hindi yata ako naririnig ng Diyos. Alam niya naman ang kalagayan ko, yung kakulangan niya. Kakulangan ko, parang pinabayaan ako ng Diyos. Nagtampo. Nanlamig. Tumalikod. Nawala ng gana. Sa pagbabasa ng Bible. Sa pagpipray. Sa pagsisimba. Sa paglilingkod. Kaya dyan tayo nakikilala ng Panginoon. Yung mga storms na yan. Eh wala sa panahon yun, wala makakatakas talaga sa pandemic na ito. Kaya kailangan ang pananampalataya natin, palakasin natin, banghain natin si Jesus. Katulad yung centurion, di ba sabi niya, Lord, yung katulong ko, or may lagnat, hindi na kayo kailangan pumunta ron kasi I am the my authority. Kapag sinabi ko pumunta siya, gawin mo yan, sumusunod. Kinilala niya ang authority ng Panginoon. Sabi niya, sabihin mo lang Panginoon, nagamaling ang ano ko, gagaling. Namangha ang Panginoon. Wala akong nakitang pananampalatayang ganito. Tinalo niya pa si John the Baptist. It revealed the nature of our faith. Kapag may storm. Amen. Kaya kailangan talaga yung lagi nating binubusog, pinakikinggan,
Dapat at least 1 hour a day ang nakikinggan nating motivational, inspirational message. We must discipline ourselves to hear the Word of God because faith comes by hearing and hearing. Okay? Kaya kilala na ng Panginoon ang isang Kristiyano kapag may isang stroke. Ito yung pananampalataya niya. Nung may bagyo, tinalikuran na ako. Nawala na sa akin ang gana. Nagpabaya na. Yan ang pananampalataya niya. Amen? Number 2, it revealed the strength of my commitment. It revealed, ipinapahayag nito yung lakas ng aking commitment. Kung may bagyo, may problema, pinapakita nito kung gaano ko pa rin kamahal si Jesus. Parang sila Daniel, parang sila Shadrach, Meshach at Abednego. Sabi nila kay Nebuchadnezzar, hindi kami sasamba dyan sa rebultong pinagawa nyo. Kahit painitin nyo pa ng 7 beses siya, kahit ihagis kami dyan, kahit hindi kami samahan o damayan o tulungan ng Diyos, hindi kami sasamba dyan. Grabe yung strength nila, ng commitment nila. Kaya, hindi sila inalis sa apoy. Doon mismo sa apoy, sinamahan sila ng Diyos. 7 beses pinagliham. Ang init. Hindi man lang nasunog ang buhok nila. Hindi man sila napaso man lang. Sa kalagitnaan ng apoy, sabi ni Nebuchadnezzar, di ba 3 lang hinagis natin? Bakit naging 4? Pag ganun po ang commitment natin, sa kalagitnaan ng problema natin, ng krisis natin, ng storm natin, doon kasasamahan ng Diyos. Sabi ko nga yung pinagdadaanan mo, daanan mo lang yan. Knowing na alam mo kasama kanyang Diyos. I will never leave you nor forsake you. Doon niya nga ipapahayag yung kanyang kapangyarihan Amen? Kaya nga ang sarap ng Word of God Kasi diyan ako binago ng Diyos Diyan tayo babaguhin ng Panginoon Kaya, dapat sa ganito tayo may problema, may pangangailangan, dapat ganun ang commitment natin sa Diyos. Kaya lang, nakakahiya naman kung kailan lang ako may problema, tsaka wasak-wasak, at tsaka durog-durog, tsaka ako mag-aano. Para sa akin, wala mang bagyo, wala mang problema, wala mang pangailangan, iko-commit ko buhay ko kay Jesus kasi mahal ko siya Namatay siya para sa akin Nagdusa siya para sa akin Kaya dapat, kapag may krisis, may storm, dapat lalong nadadagdagan ang ating commitment. Hindi nababawasan. Nire-rebuild niya. Eto COVID pa lang, ang dami na nawala ng gana magbasa ng Bible, mag-pray, tsaka na lang yan, pag nawala na lahat yan. Nire-rebuild na kaagad yung laman ng puso nila. Yung commitment nila. Amen. Nakukuha po ba natin? Kaya tayo yung strength natin. Kaya nga sa akin, yung daily devotion namin, yung family altar, kalakasan ko rin yun Kahit ako prayerful, kahit ako nagbabasa, kahit lagi ako nakikinig, kung wala rin akong kaanuhan dyan, kailangan ko rin sila. Ang pamilya ko, nagbibigay sila ng kalakasan. Yung strength na naibibigay. Kaya wag po tayong mapayag sa loob ng bahay natin, pababayaan natin yung 90-day challenge. Yung family altar, yan ang strength ninyo. Yung tayo sama-samang nagpipray, nag-worship, nagbabasa ng Bible, then nagpipray. Para lalo lumakas ang commitment natin. Kasi ito pong sitwasyon natin ngayon, habang ang mga tao nagmamatigas, palalo, sa Amerika nga nakakalungkot po yung Asian attack. Yung mga Asian, matatanda mga bigla sinusugod, talagang binabalya. Kasi naano mo kay Manny, sabi niya, ako na lang ang hamunin nyo na suntukan.
Pacquiao. Idol ko si Pacquiao ano kaya na? Nakita ko, ganun pala. Yung mga Asian, grabe yung haters, tinutulak sa tren, sinusudok, matanda, sinisipa, binabagan ng ganyan. Mga Asian haters. Grabe yung sukdulan ng kasamaan. At habang grabe ang kasamaan ng mundong ito, patindi ng patindi ang judgment ng Panginoon. Katulad sa panahon ni Noah, katulad sa Sodom at Gomorrah. Hanggang hindi nagpapakumbaba ang mga tao. Yung judgment, yung ano, kaya ito, grace lang ito sa atin ng Panginoon eh. Kaya the more na may nangyayari sa paligid natin, yung ating commitment. Pero natutuwa po ako sa inyo sa umagang ito. Pinakita niyo po ang commitment ninyo sa Panginoon. Palakpakan po natin ang commitment natin. Hallelujah! Amen! Yung ating commitment. Hallelujah. Sa akin nga, sabi ko sa pamilya ko, isang beses lang tayo mabubuhay dito. Kumbaga isang bala lang yan. Hindi ka mabubuhay ng maraming beses. Ibigay na natin yung the best natin na paglilingkod. Na wala tayong regret na pagharap natin sa Diyos, kay Jesus, na kapag pinumusta tayo, o kumusta lang ginawa mo dyan? Lord, ginawa ko po yung ano nyo, kahit may crisis eh. Amen? Number 3, it revealed the level of my maturity. Kapag may crisis po, may storm, inire-reveal nito yung ating level of maturity. Ang mga taong mature, kumukuha ng responsibilidad. Parang sa anak. Nakikita ng mga anak yung pangangailangan ng magulang, gagalingan ko mag-aral, bibilisan ko mag-aral. Kasi kailangan makatulong ako kay nanay at saka kay tatay. Kukunin ko yung responsibilidad. Mag-aral ako maigi. Hindi mo na ako magpapaligaw. Hindi mo na ako mag-aasawa. Wala mo ng boyfriend, wala mo ng girlfriend. Aral-aral mo na. Kasi nakikita ko yung paghihirap ni nanay at saka ni tatay, yung ginagapang ako sa pag-aaral. Gusto ko makatulong sa kanila. Kapag ganyan po ang pananalita ng isang kabataan, pagpapakita na nagmamature siya. Gusto niya kumuha ng responsibilidad eh. Yung bigat ng iba, kukunin niya. Gusto niya makatulong eh. Ganon din po yan sa Kristiyano. Kapag ang isang Kristiyano nagmamature na, responsable na yan. Hindi mo na kailangan paulit-ulitin niya kung ano gagawin niya. Nagmamature siya eh. Alam niya yung katungkulan niya, alam niya yung responsibilidad niya, may kusang palo. Hindi mo na kailangan, gawin mo yan, gawin mo yan. Siya na mismo kasi responsable na siya eh. At yung paglago po natin spiritual, personal nating responsibilidad yan. Kaya nga sabi niya, meditate the Word of God day and night. Yung pagbabasa ng Bible, pagpipray, personal responsibility natin yan. At kapag ginagawa natin yan, ibig sabihin, pagpapakita na nagle-level up yung maturity natin. Kung mas mabilis tayong sumunod, mas mabilis tayong magmamature. Bagong born again lang ako sa barko, sabi sa akin ng leader namin, si Kuya Jimmy, Brother Eric, next week, ikaw ang magturo sa Bible study. Ha? Ako? Isang linggo pa lang ako, Kuya Jimmy. Ano ituturo ko? Mag-isip-isip ka kung ano ituturo mo. Ganun niya ako din disciple. May nakita akong tracks. Tapos, pambihira naman, nung pumunta sa barko, may kasama pang foreigner. Sabi ko, Kuya Jimmy, bakit naman ganito? Alam mo, bago pa lang ako, tsaka ano pa lang, tapos nagdala ka pa lang ano niya, paano yung pag-i-English ko dyan? Hindi ko makakalimutan yung paulit-ulit ko sinabi, yung nabasa ko sa tracks. If you die tonight, where will you go? Are you saved? Naawa na rin lang sa akin yung mga bisita. Can you continue our lesson for tonight? Help me, because I'm just
I got to know Christ. I just accepted Him this month. Amen. Tapos mga ilang taon, ilang buwan, nag-decide na ako sa barko, huling sakay ko na to, maglilingkod ako sa Panginoon. Kaya kung mas mabilis tayong susunod, mabilis tayong magmamature. At kapag nagmamature at nag-grow ang Kristiyano, doon mag-grow ang church. Amen. Kaya wag itong mga kakulangan, mga pandemic, ang magpalambot sa atin. Dapat para tayong wini-welding. Habang wini-welding mo ko, lalo akong titibay. Habang may init akong nararamdaman, titibay ako, titigas ako sa iyo. Isa lang ang motivation ko, ang kahirapan, wakasan natin. Amen. Naunawa po ba natin? Hallelujah. Number 4, it revealed the health of my attitude. Kapag may storm, pag may bagyo, inihahayag nito kung gaano kalusog ang ating attitude. Sabi ko nga sa Pangasinan alam nyo yung paglilingkod, attitude din yan Kung may attitude ka talagang mapaglingkod, attitude yan, kahit hindi ka nautusan. Ako, nung bagong bawal na ako, dyan ako sa may recto. Ako mismo. Sabi ko, Pastor, ang dumi ng CR, pwede ko bang pinturahan ito lang? Tapos yung mga worship team, pagtapos pakalat-kalat yung mga mic nila, yung mga upuan nila. Doon ako nagsimula, taga-ayos ng mga mic, taga-salansa, taga-baba, sumasampa kami sa truck, tapos nag-i-evangelize kasi may concert Tapos sa umaga, hapon, nagtatawag kami ng manonood ng concert sa templo. Kaya ang paglilingkod, it is an attitude. Kung may attitude, okay, na ito talaga ay mapaglingkod. Hindi ito gift o regalo. Attitude ito ng Kristiyano. Na kung sabi nga ng Panginoon hindi ako pumunta rito para paglingkuran. Pumunta ako rito para maglingkod. It is an attitude. Okay? Kung gaano ka-healthy ang ating attitude sa panahon ng krisis. Kita mo si Pablo, at saka si Pablo, saan niya naisulat yung halos kalahati ng New Testament? Nung nakakulong siya, nung nakakadena siya, nung malapit na siyang pugutan ng ulo. Kaya napakahalaga yung attitude natin. Yung paglilingkod natin. Walang aasahan ng Panginoon na magdala ng kaluluwa sa langit, yung mga Kristiyano talaga. Ulitin natin believers will come to heaven. Only disciples will populate heaven. Ang mga Kristiyano, ang mga believers, pupunta ng langit. Pero yung mga na-disciple, yun ang magdadala ng mga kaluluwa sa langit. It is an attitude. Amen? Hallelujah. Kung gaano kalusog yung ating attitude. Kaya ako kapag nakakaramdam na ako ng panghihina o panlalamig, sinasabi ko sa Panginoon, Lord, ayaw mo ng ganitong pakiramdam. Nababawasan yung, parang nanghihina na ako, Panginoon, yung level lang, Lord, ayaw ko ng ganito. Ayaw ko ng ganitong pakiramdam, yung parang akong tatamarin, yung wala ang init ang puso ko. Ayaw ko ng ganito, Panginoon. Strengthen my inner being to the power of the Holy Spirit. Lord, yung kamay mo, yung hipo mo, yung presensya mo, kailangan ko, Panginoon. Hindi ako pwedeng manghina. Ang daming umaasa sa akin. Ang daming nakatingin sa akin. Ayaw ko ng ganitong pakiramdam. And David strengthened himself in the presence of God. Amen. Kita niyo po si Nick, yung puto lang kamay at saka paa, grabe yung attitude niyan. Bakit ginamit siya ng mightily ng Panginoon? Saan ka makakita puto lang kamay at saka paa?
Yun ang nag-i-encourage, nagpapalakas. Oh, naglilingkod. Di ba, pwede nang magreklamo yan o sisihin ng Diyos eh. Pero alam niya, may purpose ang Panginoon, kaya siya pinanganak na walang kamay at saka paa. Tsaka grabe attitude niyan. Pero mo, ganun. Talo pa tayo niyan eh. Nagsiswimming, nag-skydiving, nagpaparachute, nagdadrive. Lahat ginagawa niya normal. Yung katawan niya abnormal, pero yung ginagawa niya normal. Ngayon, tatlo ang mga anak, may kambal pa. Ang ganda ng asawa. Nung pumunta rito yan, lahat ng istasyon, TV5, Channel 7, Channel 2, in-interview siya. Kita niyo po yun, ano? Ang hirap po nun. Yung emotionally, dapat ako asikasuhin yan, paglingkuran niyo kasi wala akong kamay at saka paa eh. Dapat kaawaan niyo ako eh. Pero baliktad siya yung nagpapalakas, siya yung nagbibigay ng pag-asa. Na kung paano kung nagagawa ito na wala akong kamay at saka wala akong paa, mas magagawa niyo kasi mga mas normal kayo eh. Mas kumpleto kayo, ang lalaki ninyo. Ang lulusog ninyo, kumpleto kayo. Eh ako nga, eto eh. Nakukuha po ba natin? Kaya it is an attitude eh. Yung paglilingkod sa Panginoon, it is an attitude. Number 5, dito na po tayo magtatapos. It revealed the measure of teachability. Naalaman na ng mga apostol at nila Peter, James, na kaya pala sila pinasakay ng bangka at tumawid to cross over to the other side is to train them and to teach them a new lesson para i-level up ang kanilang pananampalataya, para manghain sila, para palakasin sila. Alam niyo po yung mga problema, yung mga krisis, dumarating yan, hindi tayo wasakin o pahirapan. Pag may mga testing and trial, ang purpose dyan ng Panginoon, hindi tayo sirain, lupigin, pahinain, kung hindi palakasin. Ang temptation na pinapadala ni Satan para itumba tayo, tumalikod sa Diyos. Kaya magsilbi itong lesson na kapag may krisis, pag may malakas na bagyo, pag may kakulangan, I will hold on to the promises of God. Dadaanan ko lang itong bagyong ito. At nakikita ni Jesus ang aking nararamdaman, ang aking nararanasan. At kaagad bababa ang Panginoong Jesus. At ipapakita niya sa akin, ano man ang aking kinakatakutan, it is under my feet. At sa iyo rin, Pedro, lumabas ka dyan sa comfort zone mo. Tapakan mo ngayon ang kinakatakutan mo na sabi mo mamamatay ka. Tapakan mo lang yan. Because I am in control of everything. Ako ang may gawa ng lahat ng bagay. Walang nangyari dito at lumabas na hindi sa akin. Every power, principalities, and ruler of darkness, every demon in hell is under my feet. Amen? Kaya tinitignan po nito ang mission of teachability. Kaya nga kami, pag nagpapalo up, nag-encourage o simba po kayo. Maire-reveal, yung iba nalulungkot ako. Kasi kung puro excuses, puro dahilan, walang progress. Amen? Nawa po, ibaon ito ng Diyos. Kaya ito po yung pinili kong mensahe sa umagang ito. Kasi personally ako napalakas, napatapang, napasigla sa mensaheng ito. Na yung lahat ng kinakatakutan natin, pwede mong tapakan.